Noong February 4, 1974, dinukot sa loob ng apartment ang mayamang dalaga na si Patricia Campbell Hearst sa Berkeley, California. 19 anyos lang noon ang dalaga. Sinubukan siyang ipagtanggol ng kanyang sariling fiancé at mga kapitbahay. Subalit walang nagawa ang mga ito nang tutukan sila ng baril at bugbugin. Ayon sa mga nakakita, naka-blindfold at nagpupumiglas ang dalaga nang pilit itong isinakay sa loob ng sasakyan ng mga kidnappers. Indikasyon na ayaw nitong sumama sa mga dumukot sa kanya. Pero nagulantang ang publiko dahil 2 buwan matapos dukutin at tangayin si Patricia, ay nakita itong kasama ng grupong dumukot sa kanya sa bank robbery sa San Francisco at nakikipagbarilan sa iba pang lugar. Ang tanong ng marami, totoo nga bang dinukot ang dalaga o palabas lamang ito? At kusang loob ba siyang sumali sa mga krimeng ginagawa ng dumukot sa kanya o napipilitan lamang siya? Ito ang kwento ni Patricia Campbell Hearst, ang apo ng mayamang American publishing magnate na si William Randolph Hearst. Si Patricia Campbell Hearst ay pinanganak noong February 20, 1954. Ipinanganak siya sa angkan ng pamilyang nagmamay-ari ng mga newspapers, magazines, broadcasting at cable television assets sa US. Ang lolo sa tuhod ni Patricia na si George Hearst ay dating minero, ranchero at nagsilbi bilang senator sa San Francisco. Dahil sa mga trabahong ito, ay nakalikom siya ng malaking halaga ng pera na siyang minana naman ng lolo ni Patricia na si William. Ginamit ni William ang perang minana sa amang si George upang bumuo ng malalaking kumpanya ng dyaryo, magazines at mga broadcasting and cable television assets. Ayon sa media and wealth trackers na celebrity net worth, posibleng pumatak na sa halagang $35 billion ang kabuuan ng yaman ng pamilya Hearst. Ito ang dahilan kaya hindi nakapagtatakang naging target si Patricia ng grupong Symbionist Liberation Army o SLA. Ang SLA ay isang maliit at armadong grupong radikal na nabuo sa California noong unang bahagi ng dekada 1970. Ayon sa kanilang mga audio recording at manifesto, ang SLA ay nagsasabing lumalaban para sa pagwawakas ng racism at imperialism, pagbagsak ng sistemang kapitalista, pagpapalaya sa mga inaaping sektor lalo na ang mga mahihirap at mga taong nakakulong, at paglikha ng lipunan kung saan ang lahat ng tao ay umaasa at nagtutulungan sa isa't isa. At upang mapatupad ang kanilang mga hangarin, kailangan nila ng taong makukuhanan nila ng pera. At si Patricia ay perfect candidate para dito. Noong gabi ng February 4, 1974 sa Berkeley, California, ang payapa sanang pagtulog ni Patricia at ng kanyang fiancé sa kanyang apartment ay binulabog ng grupong Symbionist Liberation Army. Walang kaabog-abog na tinutukan ng mga miyembro nito ang mga tao doon, kasama na ang magkasintahan. Agad pumalag ang fiancé ni Patricia na si Stephen Weed, lalo na nang kunin ng grupo ang dalaga. Subalit walang nagawa ang lalaki. Agad itong hinampas ng baril sa ulo saka magkakasunod na sinipa ng mga miyembro ng SLA. Sinubukan ding sumaklolo ng ibang kapitbahay ni Patricia. Subalit maging ang mga ito ay nadamay sa pambubugbog ng grupo. Wala silang nagawa. Si Patricia naman ay agad nilagyan ng blindfold sa mata, saka kinaladkad papunta sa likod ng getaway vehicle ng grupo. Mabilis itong naitawag sa kinauukulan kasama na ang pamilya ni Patricia. Ngunit ng mga oras na iyon ay walang nakakaalam kung sino nga ba ang grupo na dumukot sa dalaga. Pagkalipas ng 3 araw, nakatanggap ang isang radio station sa Berkeley ng isang sulat. Doon,
Ipinakilala ng SLA ang kanilang grupo at ang tunay na dahilan ng pagdukot nila sa dalagang si Patricia. Si Patricia umano ang kanilang prisoner of war at makakalaya lamang ito kung pakakawala ng Estado ang nahuling miyembro ng SLA na sina Joe Ramiro and Russ Little. Subalit, hindi pumayag ang Estado sa kagustuhan ng grupo. Dahil dito, muling nagpadala ng demand letter ang grupo. Kapalit ng kalayaan ni Patricia, ay nais ng grupo na magbigay ang Hearst family ng $70 na pagkain sa bawat taong mahirap mula Santa Rosa hanggang Los Angeles. Pag nagawa umano ito ng pamilya Hearst, ay saka makikipag-ugnayan ng SLA sa pamilya ng dalaga. Mabilis namang sumunod ang pamilya ni Patricia at agad nagpamudmod ng pagkain sa mga mahihirap na umabot sa halagang $2 million. Pero hindi nasiyahan ang SLA dito. Ayon sa kanila ay kulang ito at dapat pang madagdagan ng karagdagang $6 million ng pagkain. Subalit, hindi pumayag ang Hearst family at nagsabing gagawin lang ito kung pakakawalan ng SLA si Patricia ng ligtas. Pero hindi pumayag ang grupo. Ayon kay Patricia, siya ay ikinulong ng 1 linggo sa loob ng isang aparador habang nakapiring at nakagapos ang mga kamay. Habang nakakulong, paulit-ulit umano siyang tinakot ng founder ng SLA na si Donald DeFries na papatayin siya nito. Pinapayagan lang siyang lumabas ng aparador tuwing oras ng pagkain o di kaya naman kung makikilahok siya sa mga talakayang pampolitika ng grupo. Ngunit kailangang nakapiring pa rin siya habang ginagawa ang lahat ng ito. Habang nakakulong sa loob ng aparador, ay binibigyan ng grupo si Patricia ng mga babasahin ng mga polyetong pampolitika. Inoobliga din siya ng grupo na imemorya ang mga binabasa. Binigyan din siya ng flashlight upang makita niya ang mga babasahin. Ilang linggo ang itinagal ng pagkulong sa dalaga sa loob ng aparador. Hanggang sa isang araw, sinabi sa kanya ni DeFries na pinag-iisipan ng War Council ng grupo kung papatayin na ba nila si Patricia o pananatilihin ito sa kanilang poder at kailangan din umanong mamili ng dalaga, ang mamatay o kumampi sa grupo ng SLA. Nang tanungin ng grupo ang kanyang pasya, pinili ni Patricia na manatili at makibaka kasama ang SLA. At sa kauna-unahang pagkakataon ay inalis ng grupo ang piring sa mata ng dalaga at nakita niya ang mga taong dumukot sa kanya. Simula noon, araw-araw nang sinanay ng SLA si Patricia para sa iba't ibang tungkulin, kasama na ang tamang paggamit ng mga baril. Sinabi rin sa kanya ni Angela Atwood, isa sa mga miyembro, na nais ng grupo nilang makibahagi si Patricia sa mga sexual na gawain sa loob ng unit. Ayaw pumayag noong una ng dalaga. Dahil dito, siya ay ginahasa ng 2 miyembro na sina William Wolf at DeFries. Magandang araw, Brainy People! Napakaganda ng bungad ng buwan ng Mayo para sa akin dahil umakyat na po sa 24 ang bilang ng aking followers. At bago matapos ang buwan, ay pangarap kong paabutin ito sa 500 followers. Suntok ito sa buwan kung tutuusin, pero libre lang ang mangarap. Kaya naman, nais ko sanang humingi ng inyong tulong, Brainy People, upang maabot ko po ang pangarap ko nito. Pindutin mo lang ang subscribe button sa aking channel. Isang simpleng pagpindot lang ito, Brainy People. Pero isa na itong malaking hakbangin para po ma-monetize ko ang aking channel. At pagkatapos mo mag-subscribe, ay paki-comment mo na rin ang iyong pangalan at address sa ating comment section
para naman alam ko kung saan umaabot ang mga kwentong aking ibinabahagi sa inyo. Yun lamang po, Brainy People. Maraming salamat! Noong April 3, 1974, 2 buwan matapos siyang dukutin, ay nagpadala ang SLA ng isang audio tape sa media. Doon sa audio tape ay inanunsyo ni Patricia na siya ay umaanib na sa grupo ng SLA at siya ay tatawagin bilang Tanya. Pagsapit ng April 15, pinasok at ninakawan ng grupo ang bangkong Hibernia Bank sa San Francisco. Doon ay paulit-ulit umano na sinigaw ni Patricia na ang kanyang pangalan ay Tanya. Sa kasamaang palad, ay 2 lalaki ang pumasok sa loob ng bangko habang nagaganap ang pagnanakaw, kaya sila ay binaril ng SLA. Sugatan ang 2 lalaki. Hindi sang-ayon si Patricia sa pananakit ng mga sibilyan, kaya ng oras na iyon ay halos gusto na niyang talikuran ang grupo. Pero tinutukan siya ng baril ng mga kasama niya at tinakot na babarilin nila siya kung maawa siya sa mga biktima. Pagkalipas ng ilang linggo matapos ang pagnanakaw sa bangko, ay isang minor theft incident naman ang ginawa ng grupong SLA. Pinasok nila ang Mel's Sporting Goods Store sa Los Angeles at nag-shoplift ng mga gamit doon. Ayon sa record, pumasok sa tindahan ang ilang miyembro ng SLA at nagnakaw ng mga gamit kabilang ang mga kagamitan at bala. Hindi kasama si Patricia sa mga pumasok, pero siya ang nagsilbing lookout ng grupo. Walang nasaktan at walang putukan sa mismong insidenteng ito. Gayunpaman, nakaugnay ang insidenteng ito sa mas malawak na armadong aktibidad ng SLA dahil ang mga ninakaw na gamit ay may kaugnayan sa kanilang operasyon. Matapos ang paglabas ng mga audio tape at ang malinaw na ebidensyang nag-uugnay kay Patricia sa mga armadong gawain ng Symbionese Liberation Army, pinalawak ng Federal Bureau of Investigation o FBI ang operasyon nito sa buong bansa. Hindi na lamang ang dalaga ang hinahanap ng mga otoridad. Layunin na ring tuluyang buwagin ng SLA na itinuturing ng pamahalaan bilang isang marahas at mapanganib na grupong panloob. Isinailalim sa malawakang surveillance ang mga kilalang kaalyado ng grupo. Sinuri ang mga safe houses, mga sasakyang ginagamit, at mga posibleng ruta ng kanilang paggalaw. Gumamit ang FBI ng informants, wiretaps, at koordinasyon sa mga lokal na pulisya sa iba't ibang estado. Pero sa kabila nito, nanatiling mailap si Patricia at ang mga natitirang miyembro ng SLA sa loob ng ilang buwan, palipat-lipat ng lokasyon at gumagamit ng mga alias upang makaiwas sa pagkakahuli. Noong May 17, 1974, nakatanggap ang pulisya ng Los Angeles ng impormasyon hinggil sa isang safe house ng SLA na matatagpuan sa East Los Angeles. Nang palibutan ng pulisya ang bahay at subukang ipatupad ang search at arrest operation, nauwi ito sa mahabang putukan sa pagitan ng mga miyembro ng SLA at ng mga otoridad. Umabot ng ilang oras ang engkwentro. Kalaunan, nasunog ang bahay at 6 na miyembro ng SLA, kabilang ang kanilang leader na si Donald DeFries, ang nasawi. Ngunit sa kabila ng matinding engkwentro, wala si Patricia sa loob ng bahay nang mangyari ang insidente. Pagkatapos ng engkwentro sa Los Angeles, malinaw na nawalan ng sentral na liderato ang SLA. Ngunit hindi pa tuluyang naglaho ang grupo. Ilang natitirang kasapi, kabilang na ang dalaga, ang patuloy na nagkubli. Sa panahong ito, nagpatuloy ang FBI sa pangangalap ng mga ebidensya, mga surveillance footage, testimonya ng saksi,
at forensic records lalo ng kaugnay ng armadong pagnanakaw sa Hibernia Bank at iba pang insidenteng kriminal. Noong September 18, 1975, matapos ang mahigit isang taong paghahanap, natunton ng FBI si Patricia sa isang apartment sa San Francisco. Siya ay inaresto ng walang barilan na nagaganap. Sa oras ng kanyang pagkakaaresto, kinilala niya ang sarili bilang isang kasapi ng kilusang revolusyonaryo at inilarawan ang kanyang gawain bilang urban guerrilla ayon sa mga record ng pag-aresto. Isinampa laban sa kanya ang mga kasong armed bank robbery at paggamit ng baril sa paggawa ng felony, partikular na kaugnay ng insidente sa Hibernia Bank. Nagsimula ang kanyang paglilitis noong 1976 sa Federal Court. Sa korte, ipinakita ng prosecution ang mga surveillance video, mga audio recording, at testimonya ng mga saksi upang patunayan ang kanyang aktibong pakikilahok sa krimen. Iprinesenta rin ang ebidensyang nagpapakitang gumamit siya ng alias at armas sa panahon ng pagnanakaw. Sa panig ng depensa, iginiit na ang mga kilos ni Patricia ay resulta ng pamimilit at matinding psychological effect ng kanyang pagkakakidnap. Gayunpaman, matapos ang pagdinig at deliberasyon, hinatulan ng hurado si Patricia na nagkasala. Siya ay sinentensyahan ng 7 taon ng pagkakakulong sa federal na bilangguan. Ang hatol na ito ang nagmarka ng formal na pagtatapos ng kaso laban kay Patricia bilang isang kriminal na kasangkot sa mga gawain ng SLA. Bagamat magpapatuloy pa ang mga diskusyon sa publiko at sa larangan ng batas, hinggil sa kanyang tunay na pananagutan at kalagayan sa panahon ng mga krimeng iyon. Ang kwento ni Patricia Campbell Hearst ay hindi lamang kwento ng isang kidnapping. Ito ay kwento ng kung gaano kadaling mabago ang isip at pagkatao ng isang tao sa ilalim ng matinding takot, kontrol at manipulasyon. Sa pagitan ng pagiging biktima at pagiging bahagi ng krimen, nabubura ang malinaw na linya ng tama at mali. At dito natin mapagtatanto na hindi lahat ng desisyon ay malayang pinipili. Minsan, ito ay hinuhubog ng sitwasyong hindi natin kontrolado. Sa huli, ang kwentong ito ay paalala na ang tunay na laban ay hindi lang panlabas, kundi ang pananatiling buo sa kabila ng puwersang pilit kang binabago. At dyan na po nagtatapos ang aking kwento, Brainy People. Pero bago ako tuluyang magpaalam, ay huwag mo namang kakalimutan na mag-subscribe. At i-comment mo na rin ang iyong pangalan at address. Nang sa gayon ay alam ko kung saan nakakaabot ang mga kwentong aking iniimbestigahan. Malaking tulong po ito, Brainy People, upang mas lalo pang lumago ang aking channel. Maraming salamat po!